Sama-sama tayong magiging karakli. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang 28 sasakyan ng pamilya Diskaya para imbestigahan kung legal ang pagpasok sa bansa at kung tama ang binayarang buwis. Desidido naman ang pamilya Diskaya na panagutin ang mga relistang ng gulo sa kanilang compound kanina. Saksi si June Veneracion. Pinagbabato ng putik ng mga militante at ilang biktima ng mga pagbaha ang compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Hindi pa sila nakontento. Ilagay po natin! Magnanakaw! Igulang! Magnanakaw! Pininturahan din at tinadtad nila ng masasakit na salita ang pader at gate ng mga Diskaya. Yung gusto natin ipakita doon, yung mismong galit natin sa kanila na tayo, habang tayo ay nilulubog sa baha at putek, sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan. Kusa rin ang disperse ang mga ralista matapos pagsabihan ng pulisya. Malinaw po na malicious mischief yan. So it's up to the management kung ano po yung magiging legal actions nila tungkol dito. Naiintindihan naman daw ni Pasig City Mayor Vico Soto na galit at dismayado ang mga tao, pero hindi raw dapat ito humantong sa karahasan. Aniya, hindi mga kurap ang masasaktan. Nag-aalala raw siya para sa mga security guard, trabahador at ralista. Ang pamilya Diskaya, desididong panagutin ng mga ralista. May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. Kung gusto nila ng accountability, ipulis mo muna ho nila yung sarili nilang organisasyon. Nakikipagtulungan naman daw sila sa mga otoridad. Voluntaryo raw isinuko ng pamilya sa Bureau of Customs o BOC ang 16 pa nilang luxury vehicles. So ito po yung 16 units na voluntary sinurrender ng Diskaya family. Nasa ilalim na ang mga ito sa sealing at documentation. Sa kabuuan, 28 sasakyan na ng mga Diskaya ang sinisecure ngayon ng Customs para imbestigahan kung tama ang binayarang buwis. Tugma sa bilang na inamin ni Sara sa Senado na pagmamayari nila. Sana po matapos na yung isyong luxury cars na yan. Para, wala, kagaya po ng parati kong sinasabi sa inyo, wala pong tinatago ang spouses Diskaya. Iaapila rin daw ng kampo ng mga Diskaya ang pagkakansela ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa lisensya ng kanilang mga kumpanya. Ayon sa kanilang abogado, hindi sila nabigyan ng sapat na panahon para makapagpaliwanag. Hindi po kami naniniwala na dapat kanselahin ng ganun-ganun na lang, na walang pagdinig walang wastong pagdinig base sa dokumento. Alam niyo naman yung nangyari kay Ma'am, no? Ma'am Sara, medyo pressured na siya. So, kulang sa tulog, pagod, dire-diretsong pagtatanong. Kayo naman ho lumagay sa kanya. Mahihirapan din ho kayong sumagot. Maaari namang umapila ang mga Diskaya ayon kay Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry na nakakasakop sa PCAB. Sabi ni Roque, posibleng madagdagan ng kumpanyang tatanggalan ng lisensya. If there are companies that have also violated the same violation or they don't follow the rules, then they will definitely their license will also definitely be revoked. Natanong din ng kalihim kung ano ang mangyayari sa mga ongoing project ng mga natanggalan ng lisensya. I'll get back to you on that. No, nag-uusap pa kami ng but they're suspended for now. From DPWH. So they're suspended from, of course, getting new projects from DPWH. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, susulat daw kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay ng mga ongoing project na ipinagagawa ng construction firm ng mga Diskaya sa kanilang lungsod. Since gin-revoke, mapaunta-tunta man na din sa syudad ang tanan nila nga mga ongoing projects. We will ask the guidance from DPWH kung if we need nga on our end, mapa-issue kita. Ayon sa status report ng DPWH, Iloilo City District Engineering Office na isinumite sa Iloilo City LGU as of July 31. 7 flood control projects ang hawak ng mga Diskaya sa lungsod.
Magsasagawa rin ng inventaryo ang DPWH 6 sa lahat ng mga proyekto ng mga construction firm ng mga Diskaya sa Western Visayas. May mga flood control project din ang mga Diskaya sa Maynila. Ayon kay Mayor Isko Moreno, kabilang ang ilang kumpanya ng mga Diskaya sa mga hindi umano nagbayad ng tamang buwis. Sinisikap namin makuha ang palig ng mga Diskaya tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Sa gitna po ng issue sa mga flood control project, inirekomenda ng ACT Teachers Party List na ilipat na lang ang pondo nito sa 2026 sa Department of Health. Yan ay para raw maipatupad ng husto ang universal health care. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kasabihan na ng maraming Pilipino na magastos, magkasakit. Kaya nang depensahan ng Department of Health ang hinihingi nitong 320.5 billion peso budget sa Kamara. Sinabi nitong maraming programa para wala na o kakaunti na lang ang babayaran ng mga pasyente sa mga DOH hospital. Halimbawa, pinalawig nitong Hulyo ang zero balance billing. Now we have extended that to any Filipino, indigent or not, that is admitted in basic accommodation of the 83 Department of Health hospitals. Ang outpatient po, libre din ang consultation sa ating public hospitals. Ang ibang laboratory, libre din po. Pero may mga serbisyo pa rin hindi libre, lalo na yung para sa mga outpatient. Ang support ng PhilHealth, nasa 25 to 29% lang nung total gastos sa isang pasyente, sa isang Pilipino. So kung ma-increase ko lang to about as much as 50%, malaking tulong yon. Pero 450 billion pesos kada taon ang kailangan ayon sa Health Department para maipatupad ng todo ang universal health care. Rekomendasyon ng ACT Teachers Party List. Dito na lang ilipat ang pondo para sa flood control projects. Magkano ang kailangan? Kasi to my mind, 120 billion is doable in the current budget. Given na ang flood control ay 250 billion proposed. Magsusumite ang DOH ng request sa House Committee on Appropriations para riyan. Sinusubukan naming hinga ng reaksyon ng DPWH na nagpapatupad ng flood control projects. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ibibito nito ang panukalang budget ng Kongreso kung maiiba sa hinihingi ng ehekutibo. Nakalatag na yan sa National Expenditure Program, bagamat pinarerepaso ngayon sa DPWH ang pondong hinihingi nila, katuwang ang Budget Department para matiyak na walang nakasingit o doble. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sibak na po sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na idinadawit sa isyu ng anomalya sa mga flood control project. Ang sa DPWH, blacklisted habang buhay ang Wawaw Builders na sangkot naman sa umano'y ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Saksi, si Joseph Moro. Nagkukumahog ang mga tauhan ng isang subcontractor na magtayo ng dike sa barangay Sipat Plaridel, Bulacan nang abutan sila ni DPWH Secretary Vince Dizon kanina. Pinapatag pala ang mga gilid ng ilog at may bahagi ng diking binubuo pa. Hindi sako loob niya. Hindi po, sir. Baka sako loob niya. Masisira din po ako pag ano. Tagay mo. Para makita nila hindi ano. Para hindi pasukin ng putik. Para hindi pasukin ng tubig sa putik. Para lang, sir. Pero loob niyan, sir, buo. Opo. Buhos. Buhos yan, sir. Ang flood control project na yan sa tabi ng Angat River, June 2024 pa, idineklarang 100% complete ng contractor na Wawaw Builders matapos ng 3 buwan lamang na konstruksyon. Pero ang lumabas sa inspeksyon ni Dizon, bukod sa wala naman talagang trinabaho noon, 3 linggo pa lamang nakakontrata ang naroong subcontractor ngayon o pagkatapos lamang napaputukin ng Pangulong umano'y anomalya sa flood control project sa bansa nitong Agosto. Patay na, pinipilit buhayin. Siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Wala na to ghost project ito eh. Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yun.
Taong 2024 nang sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos ang kontraktor na ito. Pero 3 linggo lamang ang nakakaraan ayon kay Secretary Dizon, biglang hinabol yung pagpapagawa nitong flood control project na ito. At ang kontrata sa subcontractor, 700,000 pesos lamang. Itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Lumutang din ang tanong kung bakit nga ba naglagay doon ng flood control project gayong. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon, Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. hindi ka naman binabaha. Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din May talaga possible. baha. Pero ito talaga, wala to last year. So, Yes po, Wala bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. Ang nakapirmang tapos na ang proyekto, sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Sinibak na sa pwesto ni Dizon si Alcantara. Pinasisibak na rin niya sina Hernandez at Mendoza. Pinakakasuhan din ng 3 sa ombudsman. Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang niya ang naging hakbang ni Dizon. Dati rin niyang pinaliwanag sa mga pagdinig na pinagtiwalaan niya ang kanyang mga tauhan sa pagpirma sa mga proyekto, pero inamin din niyang pagkakamali niya ito. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernandez at Mendoza. Habang buhay ng blacklisted ang Wawaw Builders sa pagmamayari ni Mark Arevalo na humarap sa Senado at nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Blacklisted din ang Sims Construction Trading na kontraktor sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Pakakasuhan din sila sa DOJ. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sina Arevalo at ang may-ari ng Sims Construction. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Dizon sa Bulacan, sinabi ni Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infrastructure Committee, na bycam insertion ang naturang proyekto ng Wawaw Builders. Aniya, hindi ito kasama sa panukalang budget na lumusot sa Kamara para sa taong 2024. At nailagay lamang ng mag-asamang talakayin ng Kamara at Senado ang national budget. Ilang beses naging mainit na usapin ang paglagda ng taunang pondo ng bansa dahil sa ilang inihahabol umunong mga probisyon. Sa DPWH, naghain na ng courtesy resignation ang lahat ng 6 na undersecretary. Pero pinagsusumiti rin ang kanilang courtesy resignation pati hanggang sa mga assistant district engineers. 2 linggo ang ibinigay ni Dizon sa kanyang sarili para organisahin ang ahensya. Problema kasi, baka maubos. Babaguhin din daw niya ang budget ng DPWH bago isumite ulit ito sa Kongreso. Susuyuri ng mga flood control project, tatanggalin ang mga nadobleng proyekto at yung mga tapos na pero may nakalaang pondo pa rin. We have to really trim that fat. Because ang daming fat dyan sa budget na yan. Tabi na po sa aking mga kasamahan sa DPWH yung nagbuo nitong budget na to. No? Pati na rin kay Secretary Manny. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Kritikal ang kondisyon ng isang lalaki matapos saksakin sa dibdib na isang babae sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa Barangay Tanod, bigla na lang sinaksak ng suspect ang biktima na nakatambay lang sa lugar. Naaresto ng mga tauhan ng Barangay San Isidro ang suspect. Nakumpiska rin ang ginamit na patalim na abot sa 12 pulgada ang haba. Pero itinagi ng suspect na nanaksak siya at hindi rin daw sa kanya ang nakumpiskang patalim. Base sa record ng barangay, dati nang nasangkot ang babaeng suspect sa ilang insidente ng pananaksak sa lugar. Sasampahan siya ng reklamang frustrated homicide. Umaasa ang aktres na si Angel Aquino na mapapanagot sa batas ang mga nasa likod ng masaselang deepfake video. Nasa pagdinig ng Senado kanina si Aquino kung saan kinundina ang pagkalat ng mga deepfake video ng mga personalidad na ginagamitan ng Artificial Intelligence o AI. Saksi si Ian Cruz.
Ito ang video na aktwal na paghuli ng mga otoridad kay Thomas Scheuer, isang Amerikanong pugante at wanted sa FBI dahil sa posesyon ng child sexual abuse and exploitation nitong Martes sa Talisay, Cebu. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, isang concerned citizen ang nagbigay ng tips sa kanila ukol sa illegal na aktibidad at kinaroroonan ng pugante. Kaya ito naaresto matapos ang mahigit 2 dekada umanong pananatili sa bansa. Maliban kay Scheuer, naaresto naman kahapon sa Cebu si Stephen Geoffrey Land na isa ring suspected pedophile na may possession din ng child sexual abuse materials. Ang dalawa raw ay ipadideport sa kanilang bansa sa lalong madaling panahon. Wala po kayong kalulugaran sa Pilipinas. To foreign child sex offenders, the Philippines is not your playground. And our children are not your toys. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, tinalakay din ang mabilis sa pagkalat ng deepfake pornography na nagagawa sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Kabilang sa mga resource person na naging biktima ng deepfakes, ang aktres na si Angel Aquino. Sabi ng aktres, isinalpak daw ang kanyang muka sa isang porn video. It was dehumanizing. It was digital assault, one that leaves no bruises on the skin, but strips away one's dignity in the most obscene manner imaginable. Kaya umaasa si Aquino na makakahabol ang ating mga batas para labanan ang masama aktibidad na ginagawa sa makabagong teknolohiya. These deepfake photos and videos hurt and violate real people. I urge you all to take action, punish the perpetrators, those who share and repost, the websites that host it, the platforms that turn a blind eye while it spreads. Naging biktima rin ito ang anak ng influencer na si Queen Hera na ginawa ng deepfake videos. Nakapanlulumo raw na ang isang inosenteng post ng larawan ng anak ay magagamit pala ng masasamang loob sa dark web. This is a grave violation of dignity, privacy, and human rights. As a mother, it has been heartbreaking and deeply painful to witness how this exploitation has affected her well-being, her reputation, and her safety. Ang PNP Cybercrime Group umaasa raw na mabibigyan sila ng alokasyon para makabili ng mga kagamitan para mahanap ang mga masasamang content online gaya ng deepfakes. We already on the process of procuring tools on AI detection. We have submitted a 3-year procurement plan for the PNP-ACG, and one of these tool is the detection of artificial intelligence. Very timely po yun kasi simula lang namin ang budget process dito sa Senado. Si Senador Sherwin Gatchalian, inalerto naman ang mga law enforcement agencies na siyasatin ang sumisibol na modus kung saan ang mga tahanan o unit ay may mga nakatagong kamera para videohan ang mga taong nagre-renta na kalaunan ginagamit sa pambablackmail. Maliliit na hidden cameras all over the place, all over the rented apartment. And ang modus nila, obviously, re-record nila yung video, tapos magba-blackmail. No? Iba-blackmail nila. Kung hindi ka magbabayad, i-upload. Kung magbabayad ka, hihingang ka pa na marami. Parang hindi matatapos yung hingi ng hingi. We've heard chatter. Unfortunately, we cannot investigate because no one has come forward with actual cases of them being victimized. Tututukan daw ang modus na ito ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.